Hello sa lahat. Itong tutorial na to especially para sa mga nag-uumpisa pa lang na magustuhan ng editing sa Photoshop, sa mga wala pang masyadong idea kung paano gumawa ng mga cool designs. Sa mga nakakaalam na ng tutorial na ito, giveaway tayo para sa mga nag-uumpisa, sa mga gustong magkaroon ng idea. Madali lang naman ito kung tutuusin. Gusto ko lang i-share kung paano sa mabilis na paraan. Ang tawag dito sa i-edit natin is ito yung tinatawag nila na bursting text effects. Yung text niya parang nagbe-burst siya sa mga iba-ibang kulay. So, uumpisahan natin sa blankong imahe. Click natin ang new. Itong size na to hindi na malaga kung anong gusto niyo size, nasa inyo yan. Ako hindi ko napapalitan so, para makapagsimula na tayo. So, ngayon ito ang ating blankong imahe. I-click natin yung text tools natin. Tapos, be sure na itong rito, black yung nasa taas, white yung sa ilalim. Yan yung background color natin. So, ilalagay natin ngayon yung kahit na anong gustong text ang ilagay natin. Sa side ko naman, on my side, gusto kong ilagay yung Oliver Tech Vlog with due respect sa aking website. Yan ang ating gagawin. So, isa-center natin yan. Kikita nyo. Don't pay attention dito sa aking kinlik dito. So, dito tayo magpo-focus. Ngayon, ang unang gagawin natin dyan is yung yung layer, i-rasterize natin. Rasterize, type. Yan yun. Tapos ngayon, gagawin natin, i-save natin yan. Actually, yung iba, ginagawa nila, sinisave pa nila yan. Pero, para mas madali, huwag na lang natin i-save. I-merge visible natin siya. Para bumalik sa single background lang. Okay, ang unang gagawin natin, i-blur natin itong text natin. Dito tayo ngayon sa filter, blur, at hanapin natin yung Gaussian blur. Ito, mahalaga rito, 2.5. Ito yung pinaka best pixels. Nasa inyo kung anong gusto nyong pixel dyan, pero para sa akin ito yung napaka best. Kaya i-okay natin ngayon. So nakita natin ang ating text ay naging blur. Ang susunod na gagawin natin, punta ulit tayo sa filter. Doon tayo sa stylize. Pagkatapos sa stylize, hanapin natin yung solarize. At yan, nakita nyo nagkaroon tayo ng black background. So okay lang yan. Ngayon, itong text natin, kailangan natin i-auto adjust level para maging mas matining siya. Pupunta tayo ngayon dito sa image, adjustment, levels. I-click natin itong auto. Pansinin nyo ang mangyayari sa ating text. Medyo libuyanag siya, tumikad ng kulay. I-click natin ang OK para ma-save yung selections. Ang susunod na gagawin natin is punta tayo sa filter. I-distort natin siya ng polar coordinates. I-click natin yan. Tapos dito sa box na ito, hahanapin natin yung polar to rectangular dito sa ilalim. Maya-maya ibabalik din natin yan kasi kailangan lang natin magawa yung gusto natin gawin. I-click natin itong OK. So, nakikita nyo yan. Dapat yung text na yan nandito sa right. So, i-rotate natin yung image. Punta tayo sa image rotation. Piliin natin yung 90 degree clockwise. Sorry. Ayan ngayon. Tapos nandito na tayo. Hahanapin natin yung pinaka main effects. Punta tayo sa filter, sa stylize, dito sa wind or hangin. Yan. Dito naman wala na tayong papalitan. I-click na lang natin yung OK. Yan yon. Ngayon, mas maganda lalo natin patiningin yung effects niya. Control F lang siya. Sa akin, gagawin ko 2 beses ang Control F. Isa, 2. Tapos, i-control I natin to invert the selection para magpantay siya. Control F ulit 2 beses. Isa, 2. Ngayon, ibabalik natin siya sa Control I para i-invert ulit. Nandiyan na yung pinaka main text natin. Ngayon, i-rotate natin ulit itong image. Ibabalik natin sa rotation ng 90 degree counterclockwise para bumalik sa dati kanina. Pagkatapos,
ibabalik din natin sa straight text yan. Dito tayo sa distort kanina, kung natatandaan ninyo yan, polar coordinates. Ibabalik natin ito sa itaas. Kanina pinili natin itong ilalim, babalik natin ngayon. Click lang natin itong okay. Ngayon ayan na ang effects natin. Ang susunod na gagawin natin, mag-create tayo ng new layer. Click natin ang new layer. Ayan siya. Tapos itong normal dito, gagawin natin color barn. Ayan siya. Tapos kukuha tayo ng gradient tools sa mga pinaka-effects natin. Ito ang gradient tools. Hanapin natin. Tapos pili lang kayo ng isa sa mga design na yan, kahit anong gusto niyo. Ako, sa side ko, ang pipiliin ko ito. Sample lang naman. Nasa inyo naman kung anong gusto niyo dyan. Okay? Ngayon, i-apply natin yung gradient tools natin. Yan. Yan ang mismong effects. Pwede nyo yung baguhin yan, ulit-ulitin lang ninyo kung paano nyo gustong magbago ang imahe. Ngayon, dahil nandyan na tayo, ita-type natin uli yung text. Kasi hindi natin sinave. Magta-type ulit tayo ng text. Oliver Tech Vlog. Yan yung aking ginawa kanina. Kung napapansin nyo, meron naman siyang ano rito, parang layout, marka. So, madali na lang ipatong. Ipapatong nyo ng ganyan. Hanapin nyo na lang yung best fitting. Yan. Pagkatapos, i-right click natin ito, o double click, pwede rin. Pupunta tayo sa blending option. I-click natin itong drop shadows, inner shadows, outer shadows, tsaka inner glow. At mas maganda, i-ano natin yung bevel emboss. Yan, nandiyan na kain tayo. Ngayon, i-adjust natin itong dito, this layer, blend if gray. Hanapin lang natin yung pinaka best setting na rito. Ayan. Medyo nagiging transparent siya. Nagsashuffle. Ito, pwede nyo ring edit. Depende na lang kung paano nyo gustong artiyan ng mga ginagawa ninyo. So, sa akin, hindi ko na masyadong pahihirapan ng mga nanonood. I-finalize na natin. I-okay natin siya. I-apply. Ngayon, kung napapansin nyo, marami pa kayong layer dito. Pinaka-best na gawin, punta kayo sa layer, flatten, image, para maging isang picture na lang siya. Ngayon, isi-save na lang natin siya, file, save, o pilitin natin doon sa pictures, doon natin ilagay. Mahalaga na malaman ninyo rito, JPEG format siya, kasi marami siyang ibibigay na format pag medyo mali ang process ng saving ninyo. Importante, JPEG. So, ipangalan nyo ng kahit ano. So, ang gusto ko lang, Oliver Tech Vlog yung ginagamit ko dahil i-due respect ko yung aking website para makatulong na rin sa inyo at sa akin. Isi-save ngayon natin. Click lang natin itong okay. Wala na tayong gagawin. So, pwede na natin isarado ang ating Photoshop. Pwede natin gawin ito sa lahat ng mga version ng Photoshop. So, titignan lang natin yung ginawa natin. Nandito tayo sa pictures. I-click natin. Ayan. Yan ang final na ginawa natin. Napakasimple, napakadaling sundan. Nasa inyo kung paano nyo gustong ibaguhin yung mga effects. Pwede naman. Kada magkakamali kayo, may Control C naman. At saka step back, Alt, Control C. So, maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong sa inyo. Paalam na.